Ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagiging introvert? Madalas, kapag naririnig natin ang salitang introvert, iniisip natin ang isang mahiyain at tahimik na tao na mas gustong mag-isa kaysa makipag-usap o makisalamuha sa ibang tao. Ngunit alam mo ba na mas marami pang aspeto ang pagiging isang introvert? Sa katunayan, may 4 na uri ng introverts. Kikilalanin natin ngayon ang bawat uri, ipapakita ang kanilang katangian, at magbibigay ng linaw patungkol sa introversion at 4 na uri nito. Pero bago natin talakayin ang iba't ibang uri, bigyan muna natin ng linaw kung ano ang ibig sabihin ng pagiging introvert. Ang introversion ay isang katangian ng isang tao na mas pinipili ang pagkakaroon ng oras sa pag-iisa kaysa makisalamuha. Mas inuunan nila ang kanilang pahinga at katahimikan para makapag-recharge at makapag-isip-isip. Ang mga introvert ay karaniwang selective sa paggamit ng kanilang energy at mas komportable sa mga tahimik na lugar. Gayunpaman, ang introversion ay hindi isang simpleng konsepto at hindi lahat ng introverts ay magkakatulad. Ang social introvert. Taliwas sa inaakala ng iba, may mga introverts na hindi mahiyain. Ang mga social introverts ay isa sa mga ito. Balanse ang pagiging private at outgoing nila. Magaan ang loob ng mga social introverts sa mga social interaction at nag-enjoy sila sa mga ito. Gayunpaman, may mga hangganan sila at kailangan ng panahon para makapagpahinga matapos makisalamuha. Bilang o pili lamang ang kanilang mga kaibigan dahil mas pinapahalagahan nila ang lalim ng koneksyon higit sa pagkakaroon ng madami ngunit mababaw na pagkakaibigan. Kilalanin naman natin ang mga thinking introverts. Sila ay madalas na makikitang may sariling mundo at malalim ang iniisip. Bagamat hindi nila aktibong hinahanap ang pagkikipag-ugnayan sa iba, hindi ito dahil sa sila ay mahiyain. Natatagpuan lang nila ang kanilang kasiyahan sa pag-iisa at pagmumuni-muni. Mayroon silang mayaman ng mundo sa kanilang kaisipan at nag-e-enjoy sa mga intelektual na bagay. Pinipili nilang mapag-isa dahil alam nila na hindi magigets ng marami ang kanilang mga interes. Kadalasan, nakakahanap ng kaibigan sa internet ang mga ganitong klase ng introvert at bumubuo sila ng groups online to share their opinions on topics they have common interest. Kung gusto mo makipag-ugnayan sa thinking introvert, kakailanganin mo ng malalim na pagkaunawa sa kanilang unique way of thinking. Ang anxious introvert. Ang ikatlong uri ng introvert ay ang anxious introvert. Ang mga anxious introverts ang pinaka-challenge pagdating sa mga social interactions. Sila ay mga self-conscious at madalas may social anxiety. Excited sila mapag-isa kahit kasama ang kanilang mga malalapit na kaibigan o pamilya. Maaaring hindi sila komportable sa mga bago o malalaking social situations at maaaring masyado nilang iniisip ang kanilang kilos sa mga pampublikong lugar. Maaari natin silang bigyan ng words of assurance tulad ng sincere na pagpuri sa kanilang appearance o kasuotan. Mahalagang malinaw na ma-differentiate ang anxious introversion mula sa anxiety disorder at humingi ng professional help kung kinakailangan. Panghuli, kilalanin naman natin ang mga restrained introverts. Systematic ang approach nila sa mga bagay-bagay at hindi problema sa kanila ang mga routinary activities. Hindi sila komportable na minamadali o pinipilit sa mga social interactions at biglaang pagbabago ng plano. Pinapahalagahan ng mga restrained introverts ang pagpaplano at maaaring kailangan nila ng panahon para maging handa sa mga pagtitipon. Masaya sila sa mga pamilyar na lugar at mga taong kakilala na nila. Huwag lang natin silang pilitin makipagkaibigan sa mga taong bago pa lang nila nakilala. Sila yung mga taong mas gusto na ite-text o i-chat na lang kung may kailangan kang sabihin sa kanila. Kung kailangan mo talagang tumawag, mahalagang magbigay ka muna ng abiso upang makapaghanda sila. Sa pagkilala natin sa 4 na uri ng introverts, mahalagang tandaan na ang mga kategoryang ito ay hindi naglalayong magbigay ng striktong label o ilagay sa isang kahon ng kategorya ang isang tao. Ang mga tao ay complex individuals at maaaring magpakita ng katangian mula sa iba't ibang uri. Ang ating pagkakaiba ang siya nagbibigay ng kulay sa araw-araw nating pakikisalamuha.
Mahalagang magkaroon tayo ng malinaw na pagkakilala sa iba't ibang katangian ng ating kapwa at irespeto ang ating pagkakaiba sa isa't isa. Sila ang mga 4 na uri ng introverts. Nakarelate ka ba? Nakita mo ba ang iyong sarili sa isa sa mga 4 na uri ng introverts? Sana ay nabuksan ko ang inyong kaalaman tungkol sa characteristics ng mga introverts. If you enjoyed this video, please like and share this to someone na makaka-relate sa topic natin ngayon. You can also subscribe to my channel to support and encourage me to create more videos. Thanks for watching.